Sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Benguet, kung saan ang mga bundok ay parang mga higanteng nagbabantay sa mga bukirin ng kape, nakatira si Tomas Ignacio. Kilala siya bilang Himang Tomas, sa mga kapitbahay, isa siyang matiisin at tahimik na magsasaka na nagmamay-ari ng maliit na plantasyon ng kape na minanapa mula sa kanyang yumaong mga magulang. Sa edad na 34, si Tomas ay isa ng veterano ng buhay sa bukid. Ang mga kamay niya ay magaspang mula sa pag-aani ng butil ng kape, ang balat niya ay kayumanggi mula sa araw, at ang mga mata niya ay puno ng katahimikan na parang hindi na natitinag ng anumang unos. Subalit sa likod ng kanyang kalmado, may sugat na hindi kailanman naghilom. 10 taon na ang nakalipas, isang malaking sunog ang tumupok sa kanilang lumang bahay sa gitna ng gabi. Nawala ang kanyang buong pamilya, ang nanay, tatay, at 2 nakababatang kapatid, sa apoy na hanggang ngayon ay hindi malinaw ang dahilan. Sinasabi ng mga matatanda sa barangay na aksidente lang iyon, isang hindi inaasahang trahedya. Pero si Tomas, kahit hindi niya sinasabi, ay hindi kailanman naniwala na ganoon kasimple ang nangyari. Mula noon, nag-isa na siya sa buhay, kasama lamang ang kanyang mga puno ng kape at ang alaala ng mga nawala. Isang umaga, habang abala si Tomas sa pag-aani ng mga hinog na butil ng kape, napansin niya ang isang anino sa malayo, malapit sa hangganan ng kanyang lupain. Hindi ito ang unang beses na may nakita siyang kakaibang galaw sa kanyang plantasyon, pero ngayon, malinaw na malinaw ang figura ng isang babae. Si Elena Santos, kilala sa barangay bilang Neneng Elena, ay nakatayo roon, may dalang maliit na sako. Sa unang tingin, parang ordinaryong mamimili lang siya ng kape, pero ang kilos niya ay maingat, palihim, parang takot na makita. Si Elena ay 27 taong gulang, maganda kahit halatang pagod na ang mukha. Ang mahaba niyang buhok ay nakatali sa likod, at ang damit niya ay simple, puting kamiseta at maong na may mga bakas ng putik sa laylayan. Kilala siya sa barangay bilang masipag at mabuting anak. Subalit nitong mga nakaraang buwan, napansin ni Tomas na parang may mabigat na dinadala si Elena. Madalas siyang nawawala sa palengke kung saan siya dating nagtitinda ng gulay, at kung makikita man siya, lagi siyang mukhang abala, parang may hinintay o tinatakbuhan. Nagtago si Tomas sa likod ng isang puno ng kape at tahimik na pinanood ang ginagawa ni Elena. Nakita niyang dahan-dahan itong pumitas ng ilang hinog na butil mula sa mga sanga, inilalagay ang mga ito sa kanyang sako. Hindi siya nagmamadali, pero halata ang kaba sa bawat galaw niya, lumingon siya sa paligid, sinigurong walang nakakakita. Pagkatapos ng ilang minuto, mabilis siyang umalis, bitbit ang sako na puno na ng kape. Sa una, naramdaman ni Tomas ang galit. Ang kape na iyon ang dugot pawis niya, ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang pamilya. Pero habang pinapanood niya ang papalayo niyang figura ni Elena, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi ito galit kundi pag-usisa. Bakit kailangang magnakaw si Elena? Alam niyang hindi siya ganoong klaseng tao, hindi siya mukhang tamad o oportunista. May dahilan siguro. Kinabukasan sinundan ni Tomas si Elena. Maaga siyang naglakad patungo sa maliit na bahay ng pamilya Santos, mga 2 kilometro mula sa kanyang plantasyon. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga at pinanood ang nangyayari. Nakita niya si Elena na inilabas ang mga butil ng kape mula sa sako at sinimulang durugin ang mga ito gamit ang maliit na pandurog na gawa sa kahoy. Pagkatapos, inilagay niya ang mga durog na butil sa isang maliit na supot at ibinigay ito sa isang lalaking dumating sakay ng motorsiklo. Tumanggap si Elena ng kaunting pera bilang bayad. Hindi na kailangang magtanong pa si Tomas, malinaw na ibinebenta ni Elena ang ninakaw na kape. Pero hindi pa rin siya kumbinsido na para lang iyon sa sarili niya. Kaya't nagpa siya siyang magtanong-tanong sa barangay, nang hindi ipinapahalata ang kanyang tunay na layunin. Sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, nakipagkwentuhan siya kay Aling Rosa, isang matandang nagtitinda ng sigarilyo at candy. Aling Rosa, Kaamyasta NABASI Neneng Elena? Parang hindi ko na siya nakikita sa palengke, gitanong ni Tomas habang bumibili ng isang boteng soft drinks. Ay, Mang Tomas, kawawa naman yang si Elena, sagot ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang paninda. 名サキット家事一重飲用符4カパチットニア、SI ベンジエ。 Matagal na may ubot lagnat pero nitong mga nakaraang buwan, lumala na. Sabi ng doktor sa bayan, kailangan daw ng gamot na mahal. Kaya siguro nahihirapan na siya magtinda ng gulay. Wala na rin kasi sila magulang, sila na lang 2 ni Benji.
Napatingin si Thomas sa malayo, iniisip ang mga sinabi ni Aling Rosa. Si Benji, ang nakababatang kapatid ni Elena, ay 16 na taong gulang lamang. Naalala niya ang batang iyon, payat, maputla, pero laging nakangiti noon kapag tumutulong sa ate niya sa palengke. Ngayon, malinaw na sa kanya ang dahilan ng pagnanakaw ni Elena. Hindi ito para sa sarili niya, kundi para kay Benji. Sa halip na magmalaki o magsumbong sa barangay tungkol sa ginagawa ni Elena, nagpasya si Thomas na gumawa ng iba. Hindi niya kailanman nakalimutan ang pakiramdam ng pagkawala, kung paano siya naiwang mag-isa matapos ang sunog na kumuha sa kanyang pamilya. Kung may magagawa siya para hindi maranasan ni Elena ang parehong sakit, gagawin niya yon. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kanyang plantasyon at kumuha ng 2 sako ng kape, hindi masyadong marami para hindi mahalata, pero sapat upang makatulong. Dinala niya ang mga ito malapit sa bahay ni Elena at iniwan sa ilalim ng isang puno ng mangga, parang nakalimutan niya itong dalhin pauwi. Alam niya makikita yon ni Elena, at alam din niyang hindi siya magtatanong kung kanino galing. Mula noon, naging ugali na yon ni Thomas. Tuwing 3 araw, mag-iwan siya ng sako ng kape malapit sa bahay ni Elena, minsan sa ilalim ng puno, minsan malapit sa bakod, minsan kahit sa gilid ng daan na parang aksidenteng nahulog mula sa kanyang kariton. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol dito, at si Elena naman ay hindi rin nagtatanong. Pero napansin ni Thomas na unti-unting nawawala ang kaba sa mukha ng dalaga kapag nakikita niya ito sa palengke, bumibili ng gamot o pagkain para kay Benji. Subalit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang natutulog si Thomas sa kanyang maliit na bahay sa gitna ng plantasyon, biglang nagising siya sa amoy ng usok. Bumangon siya at tumingin sa bintana, sa malayo, nakita niya ang liwanag ng apoy na mabilis na kumakalat sa kanyang mga puno ng kape. Ang puso niya ay bumilis, parang bumalik ang bangungot ng nakaraan. Mabilis siyang tumakbo palabas, bitbit ang isang balde ng tubig, ngunit hindi na niya maapula ang apoy. Ang hangin ay malakas, at ang apoy ay parang buhay na hayop na nilalamon ang kanyang bukirin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang sigaw, isang batang lalaki, puno ng takot at pag-iyak. Elena! Eito! Tulong, sigaw ng boses. Natigilan si Thomas. Kilala niya ang boses na yon, si Benji. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw, at doon, sa gitna ng nagliliyab na plantasyon, nakita niya si Benji, nakaupo sa lupa, hawak ang isang nasusunog na sanga. Sa malapit, si Elena ay desperadong sinusubukang hilahin ang kapatid palayo sa apoy. Thomas, sigaw ni Elena nang makita siya. Itulungan mo kami, please! Hindi kayo siya mahira. Walang pag-alinlangan, tumakbo si Thomas sa kanila. Hinawakan niya si Benji sa braso at hinilay ito palayo sa apoy. Habang si Elena ay sumunod, umiyak at halos hindi makahinga mula sa usok. Nang makalayo sila sa nagliliyab na bukirin, hinintay nila ang pagdating ng mga bombero mula sa bayan. Pero sa puso ni Thomas, alam niyang huli na, halos kalahati ng kanyang plantasyon ang natupok na. Habang nakaupo sila sa gilid ng daan, hinintay ang tulong, napatingin si Thomas kay Benji. Ang bata ay nanginginig, puno ng takot ang mga mata. Patawat to, mangu tomazu. Hindi ko sinasadya. Natakot ako, ibulong nito, halos hindi marinig mula sa pag-iyak. Anong nangyari, Benji? Itanong ni Thomas, kalmado kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sabi nila. Sabi nila kailangan ko raw magsunog ng kaunti. Para makatakas sila, sagot ni Benji, nanginginig pa rin. Di sino ang sila? Itanong ni Thomas, ngayon ay alerto na. Hindi agad sumagot si Benji, pero si Elena ang nagsalita, puno ng pag-aalala. Thomas, may mga lalaking dumating sa amin kahapon. Sabi nila, tutulungan daw nila kaming makabili ng gamot para kay Benji, pero kailangan daw niyang gawin ang sinabi nila. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Akala ko simpleng trabaho lang. Napatingin si Thomas sa malayo, sa mga apoy na unti-unting namamatay dahil sa tubig mula sa mga bombero. May kung anong naramdaman siyang hindi may paliwanag, isang pakiramdam na parang may mas malaking bagay sa likod ng lahat ng ito. At sa isang saglit, bumalik sa kanyang isipan ang sunog na kumuha sa kanyang pamilya 10 taon na ang nakalipas. Hindi ba't ganoon din ang amoy ng usok noon? Hindi ba't ganoon din ang bilis ng pagkalat ng apoy? Tomazu, patawat to, sabienu ay Elena, umiyak pa rin. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari.
Hindi ko sinadyang masira ang bukirin mo. Hindi agad sumagot si Thomas. Sa halip, tinitigan niya ang dalawa, si Elena na puno ng pagsisisi, at si Benji na halatang ginamit lang ng mga hindi kilalang tao. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may mas malaking kwento sa likod ng mga pangyayari, isang kwento na posibleng magbigay ng sagot sa mga tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Ang umaga pagkatapos ng sunog ay puno ng katahimikan, ngunit hindi yon ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ang amoy ng nasunog na kape at kahoy ay nanatili sa hangin, at ang bukirin ni Thomas, na dating puno ng buhay, ay ngayon parang sementeryo ng mga puno, itim ang mga sanga, natupok ang mga dahon, at ang lupa'y basa mula sa tubig ng mga bombero. Nakaupo si Thomas sa harap ng kanyang maliit na bahay, tinititigan ang pinsala. Sa kanyang tabi ay isang tasa ng kape, ang huling natira mula sa kanyang stock bago ang trahedya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya galit. Dapat sana, puno siya ng hinanakit kay Benji o kahit kay Elena. Pero sa halip na galit, naroon ang isang matinding pag-usisa na parang apoy na hindi maapula. Ang mga salita ni Benji kagabi, sabi nila kailangan ko raw magsunog ng kaunti. Para makatakas sila, ay paulit-ulit na umukilkil sa kanyang isipan. Sino ang gisilae? At bakit kailangang sunugin ang kanyang bukirin para makatakas? Habang iniisip niya ito, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa graba. Napatingin siya at nakita si Elena, dahan-dahang lumalapit. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na supot ng bigas at ilang lata ng sardinas, halatang dinala niya ito bilang alay, kahit na alam niyang hindi nito may babalik ang nasunog na bukirin. Thomas, isimula ni Elena ngunit natigilan siya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Yumuko siya halatang nahihiya. Patawat to taraga. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. SI Benji. Natakatto lang siya. Hindi niya sinasadya. Tumingin si Thomas sa kanya pero hindi siya agad sumagot. Sa halip tinuro niya ang upuan sa tabi niya. Maupo ka muna, sabi niya, kalmado kahit ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi keo sinisui GSI Benji. Alam ko namang hindi niya gusto itong mangyari. Di umupo si Elena pero halata pa rin ang kaba sa kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang supot ng bigas. Salamat sa pag-unawa mo, Thomas. Pero hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang bukirin mo. Alam ko kung gaano mo pinaghirapan yan. Hindi mo kailangang magmalasakit sa bukirin ko, sagot ni Thomas, tumingin sa malayo. Ang mahalaga walang nasaktan sa inyo ni Benji kagabi. Pero Elena, kailangan ko ng sagot. Sino ang mga lalaking yon? Ano ang kailangan nila kay Benji? Napabuntong hininga si Elena. Alam niyang hindi na niya maiwasan ang pagpapaliwanag. Kahapon, may 3 lalaki ang dumating sa bahay namin. Hindi ko sila kilala, mukha silang mga tagabayan, pero hindi sila mukhang ordinaryong tao. May dalang barilang isa kaya natakot ako. Sabi nila, tutulungan daw nila kaming makabili ng gamot para kay Benji, pero kailangan daw naming gawin ang gusto nila. Sabi nila kay Benji, kailangan lang daw niyang magsunog ng kaunting bahagi ng bukirin mo para magkaroon ng distraction. Akala ko maliit lang ang gagawin niya. Hindi ko inakalain na ganito kalala ang mangyayari. Napakunot ang noo ni Thomas. Distraction? Para saan? Hindi ko rin alam, sagot na Elena, halatang nalilito pa rin. Narinig ko lang na may binanggit silang kargamento na kailangan nilang ilabas mula sa barangay nang hindi nahahalata. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ganito ang paraan nila. Natahimik si Thomas. Ang salitang kargamento ay parang kampana na tumunog sa kanyang isipan. Sa loob ng maraming taon, may mga bulong-bulungan sa barangay tungkol sa mga kakaibang aktibidad sa gabi, mga truck na dumadaan, kahit walang malinaw na destinasyon, mga lalaking hindi taga roon na biglang nawawala. Pero wala pang konkretong ebidensya, kaya't itinuring na lang itong tsismis ng mga matatanda. Ngayon, parang unti-unting nagkakabuo ang mga piraso ng palaisipan. Elena, sabi ni Thomas, ngayon ay seryoso na ang tono, kailangan nating malaman kung sino sila. Hindi lang ito tungkol sa bukirin ko. Kung tama ang kutob ko, may mas malaking nangyayari rito sa barangay natin. Paano natin malalaman? Tanong ni Elena, natatakot pero handa nang makinig. Hindi ko alam kung paano sila hanapin.
At paano kung bumalik sila? Paano kung saktan nila si Benji? Hindi natin sila hihintayin na bumalik, sagot ni Thomas. Kailangan nating maging maingat pero kailangan din nating magmalasakit sa barangay natin. Kung may ginagawa silang masama rito, kailangan nating pigilan sila. Mula sa araw na iyon, naging mas malapit sina Tomas at Elena, hindi dahil sa pagkakaibigan kundi dahil sa isang karaniwang layunin. Si Elena, kahit puno ng pagsisisi, ay naging mas bukas kay Tomas tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya naging ulila kasama si Benji, kung paano siya naghirap para mabuhay silang dalawa, at kung paano siya napilitang magnakaw ng kape para sa gamot ng kapatid. Si Tomas naman ay unti-unting nagbahagi rin ng kanyang nakaraan, ang sunog na kumuha sa kanyang pamilya, ang mga tanong na hindi niya masagot, at ang pakiramdam ng pag-iisa na matagal nang kasama niya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa maliit na balkonahe ng bahay ni Elena, dinalaw siya ni Tomas bitbit ang isang maliit na supot ng kape na natira mula sa hindi nasunog na bahagi ng kanyang bukirin. Si Benji ay natutulog na sa loob, pagod mula sa kanyang lagnat na hindi pa rin nawawala kahit may gamot na. Tomas, bakit mo pa rin kami tinutulungan? Tanong ni Elena habang hinahanda ang kape sa isang lumang kaldero. Gipagkatapos ng lahat ng nangyari, dapat galit ka na sa amin. Hindi ko alam kung bakit, sagot ni Tomas, tumitig sa mga bituin sa kalangitan. Siguro dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na mawalan. Alam ko kung gaano kahirap kapag wala kang mapanghawakan. At kapag nakikita ko kayo ni Benji, parang nakikita ko ang mga kapatid ko noon, mga kapatid na hindi ko na nasagip. Napatingin si Elena kay Tomas, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay makakita ng ganitong emosyon mula sa lalaking kilala sa kanyang katahimikan. Salamat, Tomaz. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Hindi mo kailangang magbayad, sagot niya, ngumiti ng mahina. Basta't ligtas kayo ni Benji, sapat na yon sa akin. Subalit ang kapayapaang iyon ay muling nasira nang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang gabi, habang naghahanda si Tomas ng kanyang kagamitan para sa susunod na araw, narinig niya ang tunog ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay. Lumabas siya at nakita ang isang lalaki, matangkad, may peklat sa pisngi, at nakasuot ng itim na jacket. Hindi niya ito kilala pero ramdam niya ang panganib sa bawat hakbang nito. Gemang Tomas, tama ba? Itanong ng lalaki, ngumisi nang hindi umaabot sa mga mata. Kailangan ko lang ng kaunting tulong mo. May mga kaibigan akong nawala ng kargamento kagabi. Alam mo ba kan nasean 一重引用不yon? Hindi agad sumagot si Tomas pero tumibok ng mabilis ang puso niya. Alam niyang ito na ang mga hinintay niya, ang mga lalaking binanggit ni Elena. Wala akong alam tungkol sa kargamento mo, sagot niya, matatag ang boses kahit ramdam niya ang tensyon. Kung nawala yan, baka hanapin mo sa ibang lugar. Tumawa ang lalaki pero walang kasiyahan sa tunog nito. Huwag ka magmalinis, Mang Tomas. Alam ko ang nangyari kagabi. Alam ko rin kung sino ang kasama mo. Kung gusto mong maging payapa ang buhay mo, tutulungan mo kami. Kung hindi, baka masunog ulit ang natitira sa bukirin mo, o baka hindi lang bukirin ang mawala sayo. Naramdaman ni Tomas ang biglang pag-init ng kanyang dugo. Ang salitang masunog ulit ay parang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Alam ba ng lalaking ito ang tungkol sa sunog noon? O baka bahagi sila ng nangyari sa kanyang pamilya? Hindi siya sigurado, pero isang bagay ang malinaw, hindi siya magpapadala sa takot. Umalis ka na, sabi ni Tomas, hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Wala kang makukuha rito. Tinitigan siya ng lalaki ng matagal, parang sinusukat ang kanyang tapang. Pagkatapos, tumalikod ito at sumakay sa motorsiklo. Magnisip Keirin, Mang Tomaz. Huwag kang magmalaki, hindi mo kayang labanan kami, sabi niya bago umalis, iniwan si Tomas na nakatayo sa dilim. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tomas. Paulit-ulit niyang narinig ang banta ng lalaki, at sa bawat pagkakataon, mas lalong tumitibay ang kanyang hinala. May koneksyon ang mga ito sa sunog na kumuha sa kanyang pamilya 10 taon na ang nakalipas. At ngayon, kasama na si Elena at Benji sa panganib na dulot ng mga ito. Kinabukasan, pumunta siya kay Elena at ikinuwento ang nangyari. Elena, kailangan nating mag-ingat. Hindi ordinaryong tao ang mga hinintay natin. May mas malaking plano sila, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakuha ang gusto nila.
Gipaano natin sila mapipigilan, Tomas? Itanong ni Elena, puno ng takot ang boses. Hindi ko kaya mawala si Benji. Hindi ko kaya mawala ang natitira sa Min. Hindi ko rin hahayaang mawala kayo, sagot ni Tomas, puno ng determinasyon. Kailangan nating maghanap ng paraan, kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila rito sa barangay natin. Mula noon, nagsimula silang magplano, hindi lamang para protektahan ang kanilang sarili, kundi para ilantad ang katotohanan sa likod ng mga anino na matagal nang gumugulo sa kanilang tahimik na buhay. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon para kina Tomas at Elena. Ang dating payapang barangay ay parang natabunan ng isang makapal na ulap ng pag-aalala. Si Tomas, na dati kontento na sa simpleng buhay ng pag-aani ng kape, ay ngayon hindi mapakali. Ang banta ng lalaking may peklat ay parang latay na hindi mawala sa kanyang isipan. At si Elena, na dating handa nang harapin ang anumang pagsubok para kay Benji, ay ngayon natatakot na baka ang susunod na hakbang ng mga lalaki ay hindi na nila kayanin. Isang umaga, matapos ihanda ang agahan para kay Benji, nagpasya si Elena na pumunta sa bahay ni Tomas. Dala niya ang isang maliit na basket ng mga kamote na niluto niya, hindi ito sapat na kabayaran sa lahat ng nasira sa bukirin ni Tomas, pero para sa kanya, ito ang tanging paraan upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Pagdating niya, nakita niya si Tomas na nakaupo sa harap ng bahay, hawak ang isang lumang mapa ng barangay na puno ng mga guhit at tuldok. Tomas, ano yan? Tanong ni Elena habang inilalapag ang basket sa maliit na mesa. Mapa ng barangay natin, sagot ni Tomas, hindi inaalis ang tingin sa papel. Matagal ko nang hindi tinitignan to. Minana ko to kay tatay, ginagamit niya noon para markahan ang mga lugar kung saan kami nag-aani. Pero ngayon, iniisip ko kung may dudulot itong sagot sa mga tanong natin. Napatingin si Elena sa mapa, nagtaka. Paano mo naisip yan? Narinig mo yung sinabi ng lalaki kagabi, di ba? May kargamento daw silang nawala. Kung tama ang hinala ko, hindi sila basta mga magnanakaw ng kape o simpleng kriminal. May mas malaking ginagawa sila rito, siguro smuggling, o mas malala pa, at kung smuggling nga, kailangan nila ng lugar na hindi mahahalata. Tingnan mo to, sabi ni Tomas, itinuro ang isang bahagi ng mapa malapit sa ilog sa kanlurang bahagi ng barangay. Dito malapit ang dating lumang kalsada. Matagal nang hindi ginagamit pero madali kang makakalabas papuntang bayan nang hindi dumadaan sa pangunahing daan. Napakunot ang noo ni Elena. Sa tingin mo, doon nila dinadala ang kargamento nila? Possible. Sagot ni Tomas. At kung tama ako, kailangan nila ng distraction, like yung sunog sa bukirin ko, para hindi mapansin ng mga tao ang galaw nila. Natahimik si Elena, iniisip ang bigat ng mga sinabi ni Tomas. Kung totoo yan, paano natin malalaman ng sigurado? Hindi natin pwedeng basta puntahan yon, delikado. Hindi tayo basta-basta pupunta ron ng walang plano, sabi ni Tomas, ngayon ay tumingin kay Elena ng diretso sa mata. Pero kailangan nating maging handa. Kung may ginagawa silang masama rito, hindi lang tayo ang nasa panganib, pati ang buong barangay. Mula sa araw na iyon, nagsimula silang magtulungan upang malaman ang katotohanan. Si Tomas ay nagpasya na magtanong-tanong sa mga matatanda sa barangay, habang si Elena naman ay nagmasid sa paligid ng kanilang bahay, sinusubukang alamin kung may kakaibang galaw sa gabi. Hindi ito madali, si Benji ay mahina pa rin mula sa kanyang sakit, at si Elena ay kailangang maglaan ng oras para alagaan siya. Pero sa kabila ng lahat, ramdam niya ang bagong lakas na dulot ng pagtulong kay Tomas. Isang gabi, habang nakaupo sila sa maliit na sala ni Elena, nagkwentuhan sila habang hinintay ang pagtulog ni Benji. Si Tomas ay dala ang isang maliit na radyo na ginagamit niya para makinig sa balita mula sa bayan, habang si Elena ay nagtitimpla ng kape na galing pa rin sa natirang stock ni Tomas. Alam mo, Tomas, sabi ni Elena habang inilalapag ang tasa sa mesa, parang hindi ko na alam kung paano ka titingnan. Dati, kilala kita bilang Mang Tomas na tahimik lang sa bukirin. Pero ngayon parang iba ka na. Ngumiti si Tomas bahagyang nahiya. Hindi naman ako nagbago, Elena. Siguro, ngayon lang ako nagkaroon ng dahilan para lumabas sa katahimikan ko. Salamat sa lahat ng ginagawa mo, sabi ni Elena, mahina ang boses pero puno ng damdamin. Hindi ko inakalain na may tutulong sa min ng ganito, lalo na pagkatapos ng mga ginawa ko, yung pagnanakaw ng kape mo. Huwag mo nang isipin yon, sagot ni Tomas. Alam ko kung bakit mo ginawa yon.
At kung nasa posisyon mo rin ako, baka ganon din ang ginawa ko para sa pamilya ko. Inapatingin si Elena kay Tomas, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng pasasalamat, may mas malalim na naramdaman siya para sa lalaking ito, pero hindi niya kayang sabihin. Natatakot siya na baka isipin ni Tomas na gumagamit lang siya ng damdamin para makabawi sa mga kasalanan niya. Si Tomas naman, kahit hindi niya sinasabi, ay naramdaman din ang pagbabago sa puso niya. Sa bawat ngiti ni Elena, sa bawat pag-alaga nito kay Benji, nakikita niya ang isang babaeng hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang buhay. Pero tulad ni Elena, natatakot din siya, natatakot na baka hindi siya karapat-dapat para sa isang tulad niya, o baka masira lang ang lahat kung aamin siya. Subalit ang kanilang mga hindi nasasabi ay kailangang maghintay, dahil isang gabi, dumating ang unang senyales ng panganib. Habang naglalakad si Tomas pauwi mula sa bahay ni Elena, napansin niya ang isang truck na nakatago sa likod ng mga puno malapit sa lumang kalsada. Hindi ito ordinaryong truck, walang plaka, at ang mga lalaking kasama nito ay mukhang alerto, parang may hinintay o tinatakbuhan. Nagtago si Tomas sa likod ng isang malaking bato at pinanood ang mga ito. Nakita niyang inilabas ng mga lalaki ang ilang kahon mula sa truck, mga kahon na mukhang mabigat at maingat na binabalot ng plastik. Hindi niya sigurado kung ano ang laman, pero ang kutob niya ay hindi ito simpleng kargamento ng gulay o kape. May isang lalaki na pamilyar sa kanya, ang lalaking may peklat na bumisita sa kanya noon. Bilisan niyo, baka may makakita, narinig ni Tomas mula sa lalaki. 海音眼ナチングメーラバス一重引用フトゥーバゴマッグーマが Di saan natin dadalhin to, boss? Tanong ng isa pang lalaki. Di sa warehouse sa bayan. Pero kailangang dumaan tayo sa ilog, mas ligtas dun, isagot ng lalaki na may peklat. Naramdaman ni Tomas ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng mga kahon, pero hindi siya makakagalaw ng hindi nahahalata. Kaya't hinintay niya ang pag-alis ng truck bago siya bumalik kay Elena. Pagdating niya sa bahay ng dalaga, gising pa ito, nag-alala dahil matagal siyang nawala. トマズ、3K ガリング Kanina pa kita hinintay, bisabi ni Elena, puno ng pag-alala ang boses. Di Elena, nakita ko sila, disagot ni Tomas, halos hindi makahinga mula sa pagtakbo. May truck sila malapit sa lumang kalsada. May mga kahon silang inilabas, hindi ko alam kung ano yon, pero sigurado akong hindi legal ang ginagawa nila. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Di paano kung bumalik sila? Paano kung malaman nilang nakita mo sila? Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Tomas. Pero hindi natin pwedeng hayaang ganito lang. Kung smuggling nga to, kailangan nating makahanap ng ebidensya para mapatunayan natin sa barangay o kahit sa pulis. Di paano nating gagawin yan? Tanong ni Elena, natatakot pero handa nang makinig. Kailangan nating sundan sila, sagot ni Tomas. Pero hindi natin pwedeng gawin na mag-isa. Kailangan natin ng tulong. Kinabukasan, nagpasya si Tomas na kausapin si Mang Carding, isang matandang dating barangay tanod na kilala sa kanyang tapang at talino. Matagal nang retirado si Mang Carding, pero alam ni Tomas na may kaalaman ito tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa barangay noon pa man. Pagdating niya sa maliit na bahay ni Mang Carding, sinalubong siya nito ng isang tasa ng salabat. マングトマズ、ナパダラウ経営やた。 Ano ng problema? Itanong ng matanda habang inilalapag ang tasa. Mang Carding, may kailangan akong malaman, simula ni Tomas. May mga lalaking kakaiba ang galaw dito sa barangay natin. Nakita ko sila kagabi, may truck silang puno ng kahon, at parang may tinatago sila. May nabanggit din silang kargamento. Alam niyo ba kung anong nangyayari? Napatingin si Mang Carding sa malayo para may naalala. Matagal na may ganitong chismis dito, Tomas. Noong tanod pa ako, may mga gabi na naririnig namin ang mga truck sa ilog, pero wala kaming makuhang ebidensya. Sabi ng iba, smuggling daw ng sigarilyo o alak. Pero may mga nagsasabi rin na mas malala pa dyan, droga. Droga, itanong ni Tomas, halos hindi makapaniwala. Imposible, sagot ni Mang Carding. Pero hindi kami nakakasiguro noon. Walang sapat na tao para mag-imbestiga, at natatakot ang mga tao na makialam. Kung totoo ang nakita mo, mukhang hindi pa rin sila tumigil. May koneksyon ba to sa sunog sa bukirin ko? Tanong ni Tomas, ngayon ay puno ng intensidad ang boses. O sa sunog na kumuha sa pamilya ko noon?
Natahimik si Mang Carding, tinitigan si Thomas ng matagal. Hindi ko masasagot yan ng sigurado, Thomas. Pero kung smuggling nga to, hindi malabong gumagamit sila ng sunog para takpan ang galaw nila. Ganon din ang pattern noon, biglang sunog, tapos biglang nawawala ang mga truck. Naramdaman ni Thomas ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Kung totoo ang sinabi ni Mang Carding, posibleng ang mga lalaking ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya. At ngayon, nasa panganib na rin sina Elena at Benji dahil sa kanila. Mang Carding, 추출한간 니요 BA kami? Tanong NI Thomas. Kailangan ko ng tulong para malaman ang katotohanan. Tumango ang matanda, ngumiti ng mahina. Hindi kita iwan, Thomas. Pero kailangan nating mag-ingat, mas malaki ang kalaban natin kaysa sa inaakala mo. Mula noon, nagsimula ang tunay na laban. Si Thomas, Elena, at Mang Carding ay naging lihim na magkakasama, handang ilantad ang katotohanan sa likod ng mga anino na matagal nang nagpapanggap sa kanilang barangay. Pero sa likod ng kanilang tapang, naroon ang takot na baka huli na bago nila may paglaban ang hustisya. Ang mga sumunod na araw ay parang laban sa dilim para kina Thomas, Elena, at Mang Carding. Ang dating payapang barangay ay naging larangan ng lihim na pagsubaybay at pag-iingat. Si Thomas ay laging alerto, hindi na natutulog na mahimbing, habang si Elena ay halos hindi na iniiwan si Benji sa bahay ng mag-isa. Si Mang Carding, kahit matanda na, ay nagbigay ng bagong buhay sa kanyang dating gawi bilang tanod, palagi siyang may dalang maliit na notebook, isinusulat ang bawat detalye ng kanilang plano. Isang gabi, nagpasya silang tatlo na sundan ang ruta ng mga truck patungo sa ilog, ang lugar na hininala ni Thomas bilang kanilang daanan. Dinala ni Mang Carding ang kanyang lumang bisikleta, habang si Thomas at Elena ay naglakad, maingat na sumusunod sa mga anino ng gabi. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng mga kuliglig ay siyang tanging kasama nila sa kanilang misyon. Pagdating sa gilid ng ilog, nagtago sila sa likod ng mga makakapal na damo. Hindi nagtagal, narinig nila ang malakas na ingay ng isang truck na paparating. Si Thomas ay dahan-dahang sumilip, at nakita niya ang parehong truck na nakita niya noon, walang plaka, puno ng mga kahon, at mga lalaking mukhang handa sa anumang gulo. Ang lalaking may peklat ay naroon, nagbibigay ng utos sa mga kasama niya. Bilisan niyo. Kailangan makarating to sa warehouse bago mag-umaga, sigaw ng lalaki. Kung may makakita sa atin, alam niyo na ang gagawin. Naramdaman ni Thomas ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Alam niya ang ibig sabihin ng alam niyo na ang gagawin, hindi sila magdadalawang isip na pumatay kung kailangan. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, isang tahimik na senyales na manatiling kalmado. Di Thomas, ano nang gagawin natin? Bulong ni Elena, halos hindi marinig mula sa kaba. Kailangan nating makakuha ng ebidensya, di sagot ni Thomas, tumingin kay Mang Carding. Mang Carding, may dala bang kamera? Dito, di sagot ng matanda, inilabas ang isang lumang digital camera mula sa kanyang bulsa. Hindi na ito bago pero kaya pa nitong kumuha ng malinaw na litrato. Maingat na kinuha ni Thomas ang kamera at sinimulang kunan ng larawan ang mga lalaki habang inililipat nila ang mga kahon mula sa truck patungo sa isang maliit na bangka sa ilog. Ang bawat click ng kamera ay parang tibok ng puso niya, alam niyang bawat segundo ay mas lalong lumalapit sila sa panganib. Pero hindi siya tumigil. Kailangan nila itong gawin hindi lang para sa kanila kundi para sa buong barangay. Subalit sa gitna ng kanilang pagsubaybay, biglang may tumapik sa balikat ni Thomas. Napalingon siya at nakita si Benji, nanginginig at halatang natatakot. Kuya Thomas. Eto. Kailangan ko kayong tawagin, bulong ng bata, puno ng takot ang boses. Benji, bakit ka nandito? Itanong ni Elena, halos mapasigaw pero pinigilan niya ang sarili. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay. May mga lalaki sa bahay natin. Hinanap nila ako. Sabi nila, kailangan ko raw sumama sa kanila, sagot ni Benji, umiyak na. Natigilan si Thomas. Alam niyang hindi aksidente ang pagdating ni Benji. Hinila niya ang bata palapit sa kanila at tinakpan ang bibig nito upang hindi makagawa ng ingay. Pero huli na, narinig ng isa sa mga lalaki ang kanilang bulungan at tumingin sa direksyon nila. Sino yan? Sigaw ng lalaki, hawak ang isang baril. Itangina, may nakakita sa atin, sigaw ng lalaki na may peklat. Ihanapin niyo sila.
Mabilis na hinila ni Thomas sina Elena at Benji palayo sa damuhan, habang si Mang Carding ay sumunod, bit-bit ang kanyang bisikleta. Tumakbo sila patungo sa kagubatan, ang puso nila'y halos lumabas sa dibdib mula sa takot. Narinig nila ang mga yabag ng mga lalaki sa likod nila, kasabay ng mga sigaw at putok ng baril na tumama sa mga puno. Thomas, hindi ko na kaya, sabi ni Elena, hinintay si Benji na halos hindi na makahinga mula sa pagtakbo. Huwag kang tumigil, Elena, sagot ni Thomas, hinila ang dalawa. Kailangan nating makalayo. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Mang Carding na magpaiwan. Thomas, dalhin mo sila sa bahay ko. May daan dun papunta sa kabilang barangay. Ako na nang bahala rito, sabi ng matanda, hinila ang isang makapal na sanga mula sa lupa bilang sandata. Mang Carding, hindi pwede, protesta ni Thomas, pero hinintay na siya ng matanda. Umalis na kayo. Hindi nila ako kayang patayin ng ganon kadali, sigaw ni Mang Carding bago tumakbo patungo sa kabilang direksyon, sinisigaw ang mga lalaki upang sundan siya. Walang nagawa si Thomas kundi sundin ang utos. Hinila niya sina Elena at Benji patungo sa direksyon ng bahay ni Mang Carding, umaasang makakaligtas sila. Nang makarating sila sa maliit na bahay, nagtago sila sa loob, hinintay ang katahimikan. Pero ang bawat segundo ay parang oras, hindi nila alam kung ligtas pa si Mang Carding o kung natagpuan na sila ng mga lalaki. Habang nakaupo sila sa dilim, hinawakan ni Elena ang kamay ni Thomas. Thomas, natatakot ako. Paano kung hindi na natin makita si Mang Carding? Paano kung saktan nila siya? Itanong niya, puno ng luha ang mga mata. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya, di sagot ni Thomas, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Elena. At hindi ko rin hahayaang may mangyari sa inyo ni Benji. Nandito ako, Elena. Hindi kita iwan. Napatingin si Elena kay Thomas, at sa gitna ng takot, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Salamat, Thomas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero mahalaga ka sa amin. Mahalaga KSH10 inyo fukin. Natigilan si Thomas. Hindi niya inakalain na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Elena, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pero bago pa siya makasagot, narinig nila ang malakas na katok sa pintuan. Napatayo sila handa sa anumang mangyari. Thomas. Elena. Buksan niyo, sigaw ng pamilyar na boses. SI Mang Carding. Mabilis na binuksan ni Thomas ang pintuan, at sinalubong sila ng matanda, duguan ang braso pero buhay pa rin. Nakawala ako. Ginamit ko ang kagubatan para makatakas. Pero kailangan nating umalis, alam na nila kung nasaan tayo. Thomas, ano nang gagawin natin? Tanong ni Elena, hinawakan si Benji na umiyak pa rin. Kailangan nating pumunta sa bayan, isagot ni Thomas. May pulis dun na makakatulong sa atin. Dala ko yung kamera, may ebidensya tayo laban sa kanila. Subalit bago pa sila makalabas ng bahay, narinig nila ang tunog ng mga motorsiklo sa labas. Napatingin si Thomas sa bintana at nakita ang lalaking may peklat, kasama ang 3 pang armado. Alam niyang wala na silang oras. Thomas Ignacio, sigaw ng lalaki mula sa labas. Alam ko nandiyan ka. Huwag kang magmalinis, kung gusto mong buhay pa kayo ng mga kasama mo, ilabas mo yung kamera na iyan. Naramdaman ni Thomas ang biglang pagbilis ng kanyang puso. Pero sa halip na matakot, may ibang damdamin ang namuo sa kanya, galit. Galit hindi lang dahil sa panganib na dala ng mga lalaki, kundi dahil sa posibilidad na sila rin ang may kagagawan ng sunog na kumuha sa kanyang pamilya. Thomas, ano nang gagawin natin? Itanong ni Elena, puno ng takot ang boses. Hindi ko sila bibigyan ng gusto nila, di sagot ni Thomas, tumingin kay Mang Carding. Mang Carding, may daan ba sa likod ng bahay mo? May maliit na tulay sa likod. Pero kailangan nating magmadali, isagot ng matanda. Mabilis na hinila ni Thomas sina Elena at Benji patungo sa likod ng bahay, habang si Mang Carding ay sumunod, bit-bit ang kanyang sugatang braso. Tumakbo sila patungo sa tulay, ngunit narinig nila ang mga lalaki na sumisigaw at sinusundan sila. Sa gitna ng pagtakbo, napatingin si Thomas sa isang lumang bodega malapit sa ilog, isang bodega na pamilyar sa kanya mula sa kanyang kabataan. Elena, diyan tayo magtatago, sabi ni Thomas, itinuro ang bodega. Pumasok sila sa loob, nagtago sa likod ng mga lumang kahon at sako.
Habang hinintay nila ang katahimikan, napansin ni Thomas ang isang bagay sa sahig, isang piraso ng nasunog na kahoy na may amoy ng gasolina. Napatingin siya kay Mang Carding, at biglang bumalik ang mga alaala ng sunog 10 taon na ang nakalipas, ang amoy ng gasolina, ang bilis ng apoy, ang kawalan ng sagot. Mang Carding. Dito ba nangyari yung sunog noon? Tanong ni Thomas, halos bulong ang boses. Tumingin ang matanda sa kanya, puno ng lungkot ang mga mata. Tomazu. Matagal ko nang gusto sabihin sa'yo. Dito nga malapit nangyari yung sunog sa pamilya mo. Pero hindi ko masabi noon. Kasi natatakot ako na baka totoo ang hinala ko. Diano na hinala mo? Itanong ni Thomas, ngayon ay puno ng galit ang boses. Sinasadya yon, Thomas, sagot ni Mang Carding. May mga lalaki ring ganyan ang galaw noon, dumating sila bago ang sunog, at nawala sila pagkatapos. Sabi ng iba, aksidente lang, pero alam ko sa puso ko na sinunog nila yung bahay nyo para takpan ang isang bagay. At Tonggeong. Makuhang Sailarin Ichiju Inyo Futu. Naramdaman ni Thomas ang biglang pag-ikot ng mundo niya. Ang mga lalaking hinabol sila ngayon ay posibleng mga parehong tao na kumuha sa kanyang pamilya. Ang galit na matagal niyang itinago ay biglang sumabog sa kanyang dibdib, pero bago pa siya makapagmalaki, narinig nila ang mga yabag ng mga lalaki na papalapit sa bodega. Thomas, nandito sila, bulong ni Elena, hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Hindi ko hahayaang mawala kayo, sagot ni Thomas, tinitigan si Elena ng puno ng determinasyon. Maharu kita, Elena. At ipaglalaban ko kayo ni Benji hanggang dulo. Natigilan si Elena, ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pintuan ng bodega, at naroon ang lalaking may peklat, hawak ang baril at nakangisi. Itapos na ang taguan, Tomas Ignacio, sabi ng lalaki. Oras na para magbayad ka. Ang loob ng lumang bodega ay puno ng dilim, maliban sa manipis na sinag ng buwan na tumagos sa mga bitak ng dingding. Si Thomas, Elena, Benji, at Mang Carding ay nakatago pa rin sa likod ng mga sako, habang ang lalaking may peklat ay nakatayo sa pintuan, ang baril niya ay nakatutok sa kanila. Ang ngisi sa kanyang mukha ay parang punyal na tumusok sa puso ni Thomas, hindi lang dahil sa panganib na dala nito, kundi dahil sa katotohanang unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan, ang mga lalaking ito ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Gwala ng takas, Tomas Ignacio, sabi ng lalaki, dahan-dahang lumalapit. Hindi mo dapat pinakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kanshi narenda mo rang ichiju inyo fu 4 kamera kanina, bakabuha IPA ka 4 Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Elena ng mahigpit, sinigurong naramdaman niya ang kanyang presensya. Sa kabilang kamay niya ay ang kamera ni Mang Carding, ang tanging ebidensya nila laban sa mga kriminal na ito. Alam niyang hindi siya makakapayag na makuha nila ito ng ganoon kadali. Bakit niyo ginawa to? Itanong ni Thomas, ang boses ay kalmado pero puno ng galit. Bakit niyo sinunog ang bukirin ko? At yung pamilya ko? Kayorin BA ichiju inyo fu 4? Tumawa ang lalaki pero walang kasiyahan sa tunog nito. Matanong kee para, hektaru? Kami ngayon, 10 taon na ang nakalipas. Hindi namin sinadyang patayin yung pamilya mo, pero kailangan naming takpan ang operasyon namin noon. Isang truck ng kargamento ang halos mahuli ng mga tanod, kaya kailangan naming magmalaki ng distraction. Sayang lang, masyado kaming nagmalaki, natupok yung buong bahay nyo. Naramdaman ni Thomas ang biglang pag-ikot ng mundo niya. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na bumaon sa kanyang dibdib. 10 taon siyang naghanap ng sagot, 10 taon siyang nag-isip kung bakit nawala ang lahat sa kanya sa isang gabi lang. At ngayon, narito ang sagot, hindi aksidente, hindi kapalaran, kundi isang sinadyang kasalanan ng mga lalaking ito. Gayop kayo, ibulong ni Thomas, ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Wala silang kasalanan. MGA bata PA ichiju inyo fu 4 kapachito KO. Hindi kami nandito para magmalasakit, sagot ng lalaki, itinaas ang baril. At hindi rin kami nandito para magmalaki ng kwento. Ibigay mo yung kamera o tatapusin ko kayo isa-isa simula sa batang yan. Itinuro niya si Benji na ngayon ay umiyak at nakayakap kay Elena. Thomas, huwag mong ibigay, bulong ni Mang Carding kahit halata ang sakit sa kanyang sugatang braso. Kung makuha nila yan, wala nang matitira para labanan sila.
Hindi agad sumagot si Thomas. Alam niyang tama si Mang Carding, kung ibibigay niya ang kamera, wala nang ebidensya, wala nang laban. Pero kung hindi niya ibibigay, maaaring mamatay silang lahat ngayon. Napatingin siya kay Elena, sa mga mata nitong puno ng takot pero may bahid ng tiwala sa kanya. At kay Benji, ang batang parang nakababatang kapatid na hindi niya nasagip noon. Hindi ko ibibigay, sabi ni Thomas, matatag ang boses. De kung gusto niyo to, kunin niyo sakin. Tumawa ang lalaki, pero bago pa siya makapagmalaki ng sagot, biglang may malakas na ingay mula sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis. Napatingin ang lalaki sa pintuan, nagulat, at sa sandaling iyon, sinamantala ni Thomas ang pagkakataon. Tumalon siya mula sa kanilang taguan at hinila ang baril mula sa kamay ng lalaki. Naglaban sila, ang mga kamao ni Thomas ay puno ng galit na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Thomas, sigaw na Elena pero hindi siya tumigil. Sa gitna ng labanan, narinig niya ang mga yabag ng mga pulis na papasok sa bodega, kasabay ng mga sigaw ng iba pang lalaki na tumakas mula sa labas. Kibitawan mo yan, sigaw ng isang pulis habang tinutukan ng baril ang lalaking may peklat. Napilitan itong sumuko, nahulog ang baril sa sahig. Si Thomas ay huminga ng malalim, duguan ang kamao pero buhay pa rin. Thomas, ayos ka lang ba? Itanong ni Elena, tumakbo palapit sa kanya kasama si Benji. Oo, Elena. Ayos lang ako, disagot ni Thomas, ngumiti kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. Iligtas na tayo. Lumapit ang mga pulis at kinuha ang lalaking may peklat, kasama ang mga kasamahan nitong nahuli sa labas. Si Mang Carding, kahit sugatan, ay nagmalaki ng ngiti. Di sabi ko sa'yo, Thomas, hindi nila ako kayang patayin ng ganon kadali. Tinawagan ko yung pamangkin ko sa bayan bago tayo tumakas, pulis siya. Sabi ko, dalhin niya yung buong puwersa dito. Salamat, Mang Carding, sabi ni Thomas, hinawakan ng balikat ng matanda. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami ngayon. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga nahuling lalaki, lumapit ang isang opisyal kay Thomas at kinuha ang kamera. Kung may ebidensya rito, makakatulong to para maikulong sila ng matagal, sabi ng opisyal. Salamat sa tapang mo, Mang Tomas. Matagal nang hinintay ng bayan tong mga hinayupak na to. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, dinala ng mga pulis sina Thomas, Elena, Benji, at Mang Carding sa bayan para sa pahayag at medikal na tulong. Si Mang Carding ay dinala sa ospital para gamutin ang sugat niya, habang si Benji ay binigyan ng gamot para sa kanyang lagnat. Si Thomas at Elena naman ay nakaupo sa labas ng presinto, hinintay ang pag-ayos ng lahat. Thomas, simula ni Elena, tumingin sa kanya ng puno ng damdamin. Narinig ko yung sinabi mo kanina. NA マハル MO ako. Totu BA 一重引用不4? Napatingin si Thomas kay Elena, at sa unang pagkakataon, wala nang takot o pag-alinlangan sa kanyang puso. Oo, Elena. Totu 一重引用不4. Matagal ko nang naramdaman pero natakot akong sabihin. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako para sa'yo, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero nang nakita ko kayo ni Benji kanina, alam ko na. Gusto ko kayong protektahan, gusto ko kayong makasama. Napaluha si Elena pero kasabay nito ay isang ngiti. Thomas, hindi mo alam kung gaano mo kami sinagip, hindi lang ngayon, kundi sa mga araw na tinulungan mo kami. Mahal din kita. At hindi ko inakalain na maramdaman ko ulit to pagkatapos ng lahat ng hirap. Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Elena, at sa ilalim ng mga bituin, naramdaman nila ang isang bagong simula. Ang galit at sakit na matagal nang dinala ni Thomas ay unti-unting napalitan ng kapayapaan, kapayapaan na dulot ng hustisya para sa kanyang pamilya at ng pagmamahal na natagpuan niya kina Elena at Benji. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang takbo ng buhay sa barangay. Ang grupo ng mga smuggler ay napatunayang sangkot hindi lang sa droga, kundi sa maraming kaso ng sunog at krimen sa buong probinsya. Ang ebidensya mula sa kamera ni Mang Carding, kasama ang testimonya ni Thomas at Elena, ay naging susi para maikulong ang mga ito ng mahabang panahon. Si Mang Carding, matapos gumaling ang sugat niya, ay naging bayani sa barangay, kahit paulit-ulit niyang sinasabi na si Thomas ang tunay na may tapang. Si Benji, sa tulong ng gamot at suporta mula kina Thomas at Elena, ay unti-unting gumaling. Ang dating payat at maputlang bata ay naging masigla, madalas nang tumutulong sa maliit na bukirin na sinimulan ulit ni Thomas.
Bagamat hindi na bumalik ang dating laki ng plantasyon ng kape, sapat na ito para mabuhay sila ng simple at payapa. Si Thomas at Elena naman ay nagdesisyong magsimula ng bagong buhay bilang magkasama. Isang umaga, habang nagtitimpla ng kape sa kanilang maliit na bahay malapit sa ilog, nagmalaki si Thomas ng sorpresa kay Elena. Elena, may ipapakita ko sa'yo, sabi niya, hinila ang dalaga patungo sa labas. Nagtaka si Elena pero sumunod siya. Sa harap ng bahay, nakita niya ang isang maliit na kariton na puno ng mga bagong tanim na puno ng kape. "Giano to, Tomas?" itanong niya, napangiti kahit hindi pa naiintindihan. "Para sa'yo at kay Benji," sagot ni Tomas. "Hindi ko na maibabalik yung dating bukirin ko, pero pwede tayong magsimula ulit. Gusto ko, kasama kayo ni Benji, magtayo tayo ng bagong buhay, dito, sa lugar na to." Napaluha si Elena pero puno ng saya ang kanyang puso. Tomazu. Hindi ko inakalain na darating tayo sa ganito. Pero gusto ko yan, kasama ka, kasama si Benji. Isang taon pagkatapos ng mga pangyayari, naging kilala sina Tomas at Elena hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mga haligi ng barangay. Ang kanilang maliit na bukirin ay unti-unting lumaki, at ang kape na kanilang ani ay naging paborito sa palengke ng bayan. Si Benji, ngayon ay 19 na taong gulang, ay nagsimulang mag-aral ulit, suportado ng kita mula sa bukirin at ng pangarap na maging guro balang araw. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng bahay, pinapanood ang mga bituin, hinawakan ni Thomas ang kamay ni Elena. "Alam mo, Elena, dati akala ko wala nang saysay ang buhay ko pagkatapos ng sunog. Pero nang makilala kita, nagbago yon. Natutunan ko ulit magmahal, natutunan ko ulit magmalaki ng bukas." Ngumiti si Elena, hinilig ang ulo sa balikat ni Tomas. At ikaw, Tomas, ang nagturo sa akin na hindi kailangang matakot sa nakaraan. Salamat sa pagiging liwanag ko, namin ni Benji. Sa ilalim ng kalangitan ng Benguet, kasama ang amoy ng kape na niluto nila kanina, natagpuan na Tomas at Elena ang kapayapaan na matagal nilang hinanap. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na, at ang mga pangarap na dating imposible ay unti-unting nagkatotoo. Kasama si Benji, naging pamilya sila, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng tapang, pag-asa, at pagmamahal. At sa bawat tasa ng kape na kanilang ininom, naalala nila ang dilim na kanilang nilabanan, at ang liwanag na kanilang natagpuan sa piling ng isa't isa.